Hallelujah. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. At nawa po'y ang kagalakan, ang katiwasayan at pagmamahal ng ating pinakamamahal na Ama, kaisa ng kanyang anak, at ang pag-ibig ng ating alawa ng siyang lulukob, patuloy na lulukob sa ating mga puso't isipan, sa ating buong pagkatao, upang makatayo tayo, magiging matatag tayo sa mga panahon na ipapahintulot ng ating alahayam. Sa oras nito mga kapatid, meron tayong isi-share, papaalala, a sort of encouragement, kumbaga. Mga salita na nanggagaling sa kasulatan, mga salitang inihabilin sa atin ng mga naunang mananampalataya sa ating alahayam at sumusunod sa mando ng ating Misaya. Kadalasan at karamihan sa atin mga kapatid, nasa sitwasyon na busy sa mga paghahanap buhay, sa mga endeavor na pinapahintulot, binibigay sa ating alahayam as His steward of something, someplace, somehow, somewhere. So, sa oras na ito mga kapatid, balak na nating matutulog, ngunit ginising ang ating diwa sa oras na ito upang mapagninilay-nilayan mga bagay-bagay na kailangan nating maalala at maintindihan that we are here in this present earth with a cause. Nabubuhay tayo, pinapahintulutan tayong magkatawang lupa ang ating mga espiritu upang mapapatupad ng ating alahayam ang mga bagay-bagay na nakalaan sa bawat isa sa atin. Dahil I really believe, kagaya ng sinabi sa isang passage ng kasulatan na sinulat ni Pablo in chapter 1 ng Ephesians, verse 4, that even before the creation of the world, we were chosen. We were chosen by our alahayam, by our Elohim, to live in this earth faithfully, obediently, and in holy living with love. So kailangan lang nating ma-refresh mga kapatid, dahil karamihan sa atin, ako man, hindi tayo exempted, ako man ay patuloy na gumagawa dahil nga nasa katawang lupa pa tayo. Patuloy tayong nagsisikap both in physical and spiritual works. Ngunit maraming bisis na mas napapagtutuunan natin ang pansin. Mas marami ang oras natin na nagugugol sa mga bagay na pang-physical, pang-material, or pang-temporal. Dahil nga, we are always in the battlefield, in a spiritual realm.
kagaya ng mga sinasaad ng ating mga nauunang mga kapatid, ng mga apostoles, ng ating Misaya, inilalahad nila at ipinapaalala nila, sinusulat nila that every day is battle to those who live according to the will of our Father, to the will of our Elohim. Kaya ang sa kabilang puwersa, kaya ang kabilang grupo na pinamumunuan ng adversaryo na known as Satan, they are trying to pull us back upang hindi tayo makakadiretso, hindi tayo makakagawa sa gawain na iniatang ng ating alahayam sa bawat isa sa atin. Kaya merong pagpapaalala, babasahin ko ang pagpapaalala na sinusulat ni Pablo sa mga mananampalataya and specifically kay Timoteo, na siyang pinagkakatiwalaan din niya na magpapatuloy sa pagpapahayag ng salita ng ating Misaya, ng ating Elohim. Dahil sa panahong ito, si Pablo ay nasa bilangguan. He was in prison because of the word of the Messiah, because of following and teaching the ways that Messiah taught them those time. At ipinapakita lang dito sa mga sitwasyon ng mga naunang tagasunod ng ating Messiah na sometimes, and maybe open times, we are facing the difficulties, we are facing trials every day. Kung tayo ay magsisikap na makasunod sa kalooban ng ating may likha. That is why this is the reminders of Paul to Timothy and to all the believers of the way. Let me read, brethren, in this passage in chapter 2 verse 14 sa 2 Timothy. Ito ang nasusulat. Remind them of these things and charge them before Alahayam, before Elohim, not to quarrel about words which does not good, but only ruins the hearers. Do your best to present yourself to Alahayam as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So dito mga kapatid, sinasabi ni Paul kay Timothy na papaalalahanan mo sila, yung mga tagasunod, yung mga believers, and charge them na kailangan mo silang pagpapatibayin, kailangan mo silang papalahanan na hindi sila magiging quarrelsome, hindi sila para debate, hindi sila para away, hindi sila para debate concerning the words. Bakit? Dahil ang pagdidebate or ang
ang pakikipag-argue sa mga salita, lalong-lalo na sa mga salita ng ating alahayam, sa kung sino man, ito'y magdadala ng hindi naaayon sa kalooban ng ating alahayam. Hindi magandang pakinggan sa mga nakikinig. At ito'y magdadala lamang ng kahihiyan, magdadala lamang ng walang katuturan. Bakit? Di ba mga kapatid, kung napapansin ninyo, marami na kayong napapansin, napapanood sa ating kapanahunan ngayon na open na ang social media, napapanood nyo ang mga vlogs, mga videos na nagpapaligsahan sila. Nagdidebate sila kung sino ang totoo sa kanila, sino ang magaling sa kanila. At ano ang ginagamit? Salita ng ating alahayam. May nagdidebate na pari versus pastor. May nagdidebate na pastor to pastor. May nagdidebate ng member to member. May nagdidebate ng pare-pareho lang ang kanilang sikta. Ngunit mga kapatid, kung napapansin ninyo, walang nagpapatalo dahil sa tinatawag na ego. At ginamit pa talaga ang salita ng ating alahayam. Kaya ito ang babala ni Pablo kay Timoteo na sinabi niya, remind them of these things and charge them before alahayam not to quarrel about words which does not good, or which does no good, but only ruins the hearers. Tama. Nakakadismaya pakinggan. Kaya ang pagkakadismayang ito mga kapatid, ito'y na-experience na ng ating isang kapatid. Kaya nga, medyo meron na siyang question sa kasulatan. Kung bakit nangyayari yun, kung bakit naiisip, kung bakit na-feel ng isang kapatid natin yun. Dahil sa ganitong gawain na ginagawa ng paligsahan, ginagawa ng business, ang word, ang salita ng ating alahayam. Dagdag ni Pablo sa pagpapaalala kay Timothy na sinabi niya in verse 15, do your best to present yourself to alahayam as one approved, a worker who has no need to be ashamed and rightly handling or dividing the word of truth. Kailangang gawin natin ang pinaka-the best sa ating mga sarili na magiging approve tayo sa harapan ng ating alahayam, manggagawa na hindi magdudulot ng kahihiyan, na naaayos niya sa pagdala, naaayos niya sa pagbibigay ng encouragement, maayos niyang maibabahagi ang salita ng ating alahayam without quarreling, nang hindi nakikipagdebate, nang hindi nakikipag-away. Kumbaga, sa puntong ganito, kumbaga, kung ayaw mo, wag mo. Kung tatanggapin mo ang sinasabi ko na salita ng ating alahayam,
okay, much better. Kung hindi naman, nasa sayo. Diba? But we ourselves as striving to follow the will of our Creator must be humble, must be obedient, and must be showing the love of our Father, the love which our Messiah shows the world. Pag-ibig na hindi pakitang tao, tunay na pag-ibig na siyang magsasakripisyo sa kanyang sarili para lamang hindi makapagbibigay ng hindi maganda sa kapwa, kapatid, kaibigan, at sa kung sino man. Do your best to present yourself to Al-Hayam as one approved, a worker who has no need to be ashamed. Yung hindi ay tayo makakagawa ng kahihiyan ng ating Al-Hayam. Bakit? Sabi sa propesiya, sa salita na binibigkas ng mga bibig ng bibig ni Jeremiah, na sinabi ng ating Ama, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, then and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven their prayer, and I will heal their land. Anong sinabi ng ating Ama? Kung ang aking lipi, if my people, kung ang aking mga tao na pinapangalanan ko sa aking pangalan, kung sila'y magpapakumbaba sa akin, shall humble themselves and pray, kung sila'y magpapakumbaba at yuyukot, mananalangin at tatalikod sa kanilang mga kasalanan, then ako'y makikinig sa kanila. Papakinggan ko ang kanilang mga kahilingan. And I will heal their land. Paano pagagalingin ng ating Elohim ang ating lupa, ang ating kinatatayuan, ang ating ginagalawang komunidad, ang ating ginagalawang bayan, kung ang mga tao ay hindi kumikilala at nakakalimot sa Kanya, kung ang Kanyang mga tao ay hindi mapagpapakumbaba, kung ang Kanyang mga tao ay nagiging arugante, kung ang Kanyang mga tao ay nagiging mga sinungaling,
kung ang kanyang mga tao ay ang inaatupag ay pangtimpura lamang. Kung ang kanyang mga tao ay ang inaatupag, ang binigyan ng prioridad ay ang kailangan ng nagkakalam na tiyan. How can we give our Elohim a joyful heart? Paano natin mapapasaya ang ating alayam? That even a very simple reminders of our Messiah, when the people of his time asking him something, asking the basic needs, what the Messiah promised to them, what the Messiah taught them. Ano ang sinasabi ng Messiah sa kanila? In Matthew chapter 6 verse 33, sinabi ng Messiah, but seek first his kingdom, his kingship, and his righteousness, and all those things shall be added unto you as well. So what shall we do? What will we do? What will be our priority? What will be, must be our priority, brethren? Oo nga, nandoon na tayo. Kapag hindi tayo masipag, pag wala tayong kasipagan, at walang tiyaga, walang ilalaga. Totoo naman yun. But, ano ba ang unang-una nating gagawin? Gagawin ba nating sinungaling ang ating Messiah? Gagawin ba nating sinungaling ang ating Ama na siyang nangangako sa atin mula pa noon hanggang sa pagdating ng Messiah? Hanggang ngayon, gagawin ba nating sinungaling ang Ama nung sinabi niya, ini-instruct niya kay Moses, ang Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 13, na sinabi ng ating Ama na kung kayo'y masipag, masino, at kayo'y magiging obedient sa pakikinig at paggawa at pagsunod sa aking mga salita, sa aking mga utos, I will bless you. At lahat ng mga pagpapalang ito ay ibibigay ko sa inyo. Ano ang unang instruction to get the promises of our alayam? Ano ang unang gagawin natin? Ano ang unang gagawin natin to please Him? Kagaya na lang, mga kapatid, na sa atin, tayong mga magulang na ngayon, hindi po ba na tinitingnan natin at inaalala natin ang ating mga anak,
kung ano man ang kanilang pangangailangan. Inaalam natin at alam natin kung ano ang kanilang pangangailangan. Ngunit, inoobserba din natin ang kanilang mga attitude. Inoobserba din natin kung ano ang kanilang ginagawa. Kung ginagawa ba nila ang ating mga tuntunin, ang ating mga inuutos sa kanila. Kung nagiging mabuti ba silang anak sa atin. Ito ang pinakasimpleng halimbawa, mga kapatid, nating makikita. Bakit? Because we are His reflections. Kung ano man ang ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, at ito ay isang refleksyon kung ano ang ating Ama na makapangyarihan, kung sino siya, kung ano siya, at ano ang gagawin niya. Kaya kailangan every now and then we must reflect to ourselves. Why I face this situation? Kailangan natin magtanong sa ating mga sarili. If we question to our alahayam, why is it that we are facing the difficulties? Then ask first yourself, why? Oo nga, bakit nga? Babalik na naman tayo sa sinabi kong kasabihan na dalawa lang yan, 2 punto lang yan. So pag nag-reflect tayo, 2 punto lang kung bakit nakakaranas tayo ng ganito, ganyan, kahirapan sa anumang mga bagay, both in spiritual and physical, in materials. 2 lang. Kung tayo'y masugid na sumusunod sa kanyang kalooban at nakakaranas pa rin tayo ng mahirap na sitwasyon, it is because we are loved by our Father at gusto lang niya magiging mas matatag pa tayo. Nakakayanin pala ang ganitong sitwasyon kahit na nahihirapan na tayo. At kumakapit pa rin tayo sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa Kanya. That is why we must do our best to present ourselves before our Elohim as one approved, a worker who has no need to be ashamed to our master, and rightly dividing or handling the word of truth. Kapag may nagtatanong, bakit ka ganito na? Bakit hindi ka na kumakain ng baboy? Why? No, di ba? Sasabihin natin, ito ay pinagbabawal ng ating Ama. Ganito, ganyan, ganyan. Kaya mga kapatid, mula sa simula pa, meron ng oposisyon talaga. Meron ng adversary. Meron ng negative side. Kaya ito ang tandaan natin, mga kapatid. Meron niyang sinabi na mga in-example ni Paul na mga tao sa kanilang kapanahunan. Okay, in verse 16, but avoid irrelevant babble,
for it will lead people into more and more unholiness, and their talk will spread and their talk will spread like gangrene. Totoo. Yung mga hindi magandang mga pagsasalita, yung mga hindi magandang attitude, at yung palaway, parang gangrene yan. Parang gangrene, kung sa Bisaya pa, gangrena. Meron siyang sinasabing mga pangalan dito. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some. Noon pa man, meron ng mga taong nagpapaligaw talaga. Ito si Philetus at saka si Hymenaeus. Sila na ang nagpapalito. Isa sila sa mga nagpapalito sa mga mananampalataya. Sinasabi nila, ay, resurrection, pagkabanhaw, tapos na yan, nangyari na yan, wag na kayong umasa pa, wag na kayong aasa pa, nangyari na yan. So marami tayong makikita at maobserba at mapapakinggan na mga ibang mga teachings, mga kapatid. Namely, may mga nagsasabi na hindi pa dumating ang Misaya. May mga nagsasabing hindi na babalik ang Misaya. May mga nagsasabi na hindi namatay ang Misaya. May mga nagsasabing hindi ang Misaya ang nagsasalba, ang nagsasalba, o hindi ang Misaya ang nagiging instrumento ng kaligtasan ng tao. Ang dami. May nagsasabi pa na walang Elohim, na ang tao ay hindi gawa ng Elohim, ang tao ay ginawa lamang ng mga Anunnaki, ang tao ay isang inbensyon lamang ng mga goddesses. Maraming gugulo at pinapahintulutan na mapapakinggan natin upang i-test ang ating mga pananampalataya sa ating araw. Kaya we must be steadfast. Maraming mga encouragement si Paul sa kanyang mga sulat sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar kung saan merong mga mananampalataya na mga hintil, lalong-lalo na. Dahil siya nga ang binansagang apostle of the Gentiles. Kaya nagiging kontrobersyal si Paul ang kanyang mga sulat. Sabi nga niya, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of alayam. Yun ang sinabi ni Paul sa chapter 3, verse 1 to verse 5.
sa librong ito. Na proof na, pinupropesay na ni Paul sa gabay ng diwa ng ating Ama sa kanya. He was prophesying these events. Kaya mga kapatid, kaya nga minsan or kadalasan nasasabi ko kung bakit nasasabi kong we are now living in the last days of the end times because of these words. Isa ito sa mga palatandaan na nasa mga huling araw na tayo. Tingnan nyo mga kapatid. Look at the community. Look at the people. What's their behavior? What their wants? What their acts? What their priorities in life? In this time, by this time, look around you, brethren. Diba, lahat itong ini-enumerate ni Paul na mga attitude ng mga tao sa huling mga araw ay diba very lantad na, showy na ang mga tao. Itong sinabi niya, for people will be lovers of self. Tama? Mali. Kayo na ang sasagot, mga kapatid. Lovers of money. Proud. Arrogant. Abusive. Disobedient to their parents. Ungrateful. Unholy. Heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of alayam, having the appearance of holiness but denying its power. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi ng DJ ng isang FM radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-elaborate ito, mga kapatid? Just look around you. Just look at the community. Ang mga lalaki showing na. They are showing themselves the abomination. Paano na sabihin natin ito? Yung mga bakla, yung mga bayot, maliit pa lang, bata pa lang ngayon, sinasabi ng, ay, lalantad na ako. Because we have the liberty to show ourselves what we want be. Tingnan nyo, mga kapatid.
Yun ang dahilan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit inaabo, kung bakit sinusunog ang Sodom at Gomora. Kung bakit sinusunog ang Sodom at Gomora, isa yun yung ginawang abomination ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Nagiging bakla, nagiging tomboy. A very abomination act. Unholy. Without self-control, and they are brutal, and they are not loving of good thing. They are not loving of good, of doing good. Instead, they are lovers of pleasure rather than lovers of alayam. That is why you, brethren, and me must be watchful and reminding ourselves that we are His children. We are the calling ones. That we are calling one. Tayo natatawag. Tayo'y tinawag. Tayo'y nakakarinig. Tayo'y tumatalima. Panindigan natin ito, mga kapatid. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. We must watch our steps. We must watch our mouth. We must watch our eyes. We must watch our ear. You know what I mean, mga kapatid. If the devil, if the adversary works in a double time, bakit tayo hindi? Magpapatalo lang ba tayo? Magpapatalo lang ba tayo na napag-alaman natin na kung tayo'y talunan, tayo'y magpapatalo. Ang kahihinat na natin. Hindi maganda. At forever yon, mga kapatid. Kaya, ano man ang mangyari, sabi ni Paul dito sa chapter 2 verse 11, the saying is trustworthy, for if we have died with Him, we also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. And if we deny Him, He also will deny us. And if we are faithless, He remains faithful. Tingnan nyo, mga kapatid. At totoo yun. Because our Heavenly Father, because our Messiah never change. Tayo lang ang nagpapabago-bago ng kaisipan at damdamin. Hallelujah. So, brethren, let us do our best to present ourselves to our Elohim, hallelujah, as one
approved worker, as an approved servant of Him. Hallelujah. Hallelujah. So, let us be steadfast. Magtutulungan tayo, mga kapatid. We must encourage to one another. And let us pray to one another. Be blessed and good evening, good day sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. I love you all, brethren. Shalom.